magandang araw sa inyo. Oh, Rosie the Rose, ang ganda mo naman ngayong araw. At syempre, ikaw rin, Sunny the Sunflower. Oh, ano nangyayari sa'yo, Ses Kamatis? Bakit parang hindi maganda ang kulay mo ngayon? Sasa, buti nandyan ka. Hindi ko alam pero tignan mo tong mga dahon ko. May mga kumagat na peste. At yung lupang kinatatayuan mo, natuyo at nagbitak-bitak. Sasa, tulungan mo ko. O sige, dyan ka lang ha. Hihingi lang ako ng tulong. Mukhang uod o caterpillar ang kumagat dito sa halamang kamatis natin. At tignan mo yung lupa, anak. Halatang may mga ibang peste ring dumadaan dito kapag gabi. Naku po, magiging okay po ba tong kaibigan nating halaman? Oo, anak. Tara na tulungan natin siya upang makaiwas sa mga peste at sakit. Una nating gagawin, Sasa, ay ilipat itong halamang kamatis dito sa planter na ito. Tignan mo mabuti yung ugat nito. Baka may mga peste at uod pang nakakapit. Pagkatapos nating ilipat tong halaman, sprayan natin itong natural pesticide na gawa ko. Panghuli, tingnan natin yung lupang pinanggagalingan nitong halamang kamatis. Hala, nanay! Tignan niyo po, oh! May dalawang uod! Sabi na nga, be! Teka, tanggalin natin para hindi na nito maapektuhan ng ibang halaman. Ayan, wala na sila! Ay, naku! Salamat po, Nay! Akala ko kung ano na mangyayari sa kaibigan kong halaman, eh. Buti at tinawag mo ko agad at nabigyan natin ng natural pesticide ang ating halaman. Hindi na rin maaapektuhan ng mga iba pa nating pananim dito sa bakuran. Nanay, bukod po sa natural pesticide, ano pa po ba ang mga paraan para maiwasan ang mga peste sa bakuran? Buti na itanong mo dahil mas mainam ang may kaalaman. Mas makakatulong to sa'yo sa pag-aalaga ng mga pananim. Sasa, narito ang ilang paraan upang makontrol ang mga peste at maiwasan ang pagkakasakit ng ating mga halaman. Una, siguraduhing malusog ang lupa. Tulad ng ginawa natin kanina, tanggalin ang mga peste mula sa lupa at huwag kalimutang bigyan ng organikong pataba ang tinataniman. Pangalawa, palaging i-check kung malusog ang mga pananim. Kapag napapansin mong nalalanta ang isang halaman, ilipat na agad to upang hindi maapektuhan ang mga katabi nitong pananim. Pangatlo, ang crop rotation. Dapat ang itinatanim ay iba-iba tuwing nagbabago ang panahon. Sa pamamaraang ito, maiiwasan ang pagkakasakit ng lupa. Pang-apat, ang pag-aararo o pagbubungkal ng lupa. Pagkatapos anihin ang mga pananim, dapat inaararo ang lupa upang makalkal sa ilalim nito ang mga peste. Panglima, maaaring gumamit ng barriers upang hindi maabot ng mga peste ang halaman. Pang-anim, maaari ding gumamit ng bait traps o patibong upang masigurong hindi maaabot ng peste ang halaman. Pang-pito, ang paggamit naman ng light traps tuwing gabi ay makakatulong upang akitin ang mga lumilipad na insekto at maiwasan ang paninira nito sa halaman. Wow! Ang dami po palang paraan para maiwasan ang mga peste at sakit sa halaman. Nay, matanong ko lang po, bakit po natural pesticide ang ginagamit ninyo at hindi po yung gawa sa kemikal? Hindi po ba mas epektibo ang kemikal? Aha, magandang tanong yan, anak. Una, sa lahat ang mga pesticide na gawa sa chemical ay nag-iiwan ng mga residue na hindi maganda sa kalusugan ng tao. Pangalawa, mas mahal din to at nakakasira pa sa kapaligiran. Tingnan mo tong natural pesticide na ginawa ko mula sa marigold tubig at sabon. Bukod sa malaki ang aking natipid, ligtas pa to sa ating mga tao at sa ating kapaligiran. Ang galing niyo naman po, Nanay. Laging ready para tulungan ang ating kapaligiran.
Salamat, anak. O siya, bantayin mong mabuti tong kaibigan mong halaman, ha? Titingnan ko lang ang iba pa nating pananim. Sige po, nanay. Sasa, salamat sa pagtulong ulit kanina, ha? Yay! Sa wakas, masigla ka na ulit, Sis Kamatis. Magpagaling ka, ha?